Yirubun, annyeonghaseyo. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang interrogative form ng be verb. At ito ay imnika. Ito ang pinapalit sa imnida pag ang sentence ay patanong. At ito rin ay nilalagay sa hulihang bahagi ng sentence. Ito ang nagsisilbing question mark ng be verb sentence. Para lubusang maintindihan ang paggamit ng imnika, tapusin ang video ito. Ang imnika ay ginagamit kung ang be verb sentence ay patanong. At ito ay nilalagay sa hulihang bahagi ng sentence. Pag ikaw ay tinanong ng imnika, dapat ang iyong sagot ay imnida. Para lubusang maintindihan ang paggamit ng imnika, gumawa ako ng sentence pattern. Ito ang inyong magiging gabay sa pag-translate from English to Korean language. Tandaan nyo lang ang pagkakasunod-sunod para hindi kayo malito at magkamali. Tandaan, laging nauuna ang subject at laging nasa ulian ng imnika. Sa pag-translate, dapat hanapin mo muna kung sino ang subject. Ano ba ang subject o sino ba ang subject? Kadalasan ang subject ay pwedeng he, pwedeng I, pwedeng she, pwedeng you, or pwedeng we. Pwede rin name ng tao. At again, laging tandaan na ang subject ay laging nasa unahan. Hindi sila pwede magkapalit ng posisyon ng imnika. At kung sakali magkapalit, mali na yung sentence mo. After naman ng subject, nilalagyan ito ng topic marker or subject particle. So ito ay ang nun at ang un. So ang gamit nito ay tanda, no, na ang subject ang topic o ang pinag-uusapan. So merong dalawang subject particle o topic marker. Ito ay ang nun at un. So ito hindi pwedeng sabay na gamitin. So dapat isa lang. Depende ito kay subject. Kung anong ending ni subject. Halimbawa, kung si subject ay nag-end sa vowel, ang gagamitin ay nun. At kung sa consonant naman nag-end, ang gagamitin ay un. Again, every subject or after ng subject, dapat meron naka-attach na topic marker or nun at un. Ang susunod naman na hahanapin sa English sentence ay ang noun to. So ano ba yung noun to? Ang noun to ay tumutukoy kung ano si subject. So ito ang nagsasabi kung ano si subject. So pwedeng ito ay pangalan ng tao, pwedeng nationality, pwedeng occupation. At ang panguli, ang iyong ending na imnika. So paano mo malalaman na imnika ang gagamitin mo? So madali lang. Pag nakita mo ang English sentence mo na mayroong question mark, ito ay katumbas ng are, is, plus question mark sa English sentence. Next, meron akong example dito. So we have the English sentence, or are you a student? And then nasa itaas pa rin yung sentence pattern. So nilagyan ko ng red line itong subject, and then white para sa topic marker na nun, un, at yellow naman para kay noun to, and then blue para kay imnika. So ang purpose nito para madali nating ma-identify kung ano sila sa English at sa Korean sentence. Para malaman natin kung tama ba yung pagkakasunod-sunod ng pattern. Sa example na are you a student, so hanapin natin yung subject. So ang subject dito ay si you. Si you ang pinag-uusapan o siya yung topic dito. So kaya siya yung ating subject. Next naman, nahahanapin ay yung noun to. So dito, ang noun to ay si student. So ano ba si subject? So dito, siya ay si student. So ang student ay papasok sa occupation. At ngayon naman, identify natin kung ang sentence ba ay interrogative. So paano natin malalaman imnika? So pag nakita natin mayroong question mark at yung are, so sila na yung magre-represent ng imnika. At sila na yung nasa last part ng Korean sentence natin. Okay, so ang susunod natin ay i-translate natin from English to Korean language. Check natin kung nasunod ba natin yung sentence pattern natin. So, ang nauna is subject. So, dangshin un hakseng imnika. So, yung pag-translate ng are you a student ay dangshin un hakseng imnika. So, i-check natin kung nasunod yung pattern. Kung yung subject ba ay nasa tamang posisyon, yung noun to at yung imnika. So, lalagyan ko siya ng highlight. So, again, yung subject natin dito ay you, and then ang translation or ang meaning ng you sa Korean language ay
당신. So 당신 yung ating subject at nasunod naman yung ating sentence pattern na subject first. Na-identify na natin yung subject. Ang next naman natin ay yung topic marker o subject particle na ilalagay. So ang ginamit natin ay un. So ang un ay ginagamit kapag consonant ending yung ating subject. So yung dangshin ay nag-end sa N, which is consonant, kaya un yung ating ginamit. Okay, next naman identify natin yung noun to. So naka-highlight na yung student ng yellow. So siya yung hakseng, no? Translation ng student ay hakseng. So naka-highlight po ng yellow. And then so siya yung tumutukoy o nagsasabi kung si dangshin ay hakseng. And ang next natin o yung last natin ay identify natin kung question mark. Okay, so question mark naman po yan. And then naka-highlight po ng kulay blue. So ang naiwan na lang sa sentence natin o sa English sentence natin ay yung R na lang at yung question mark. So siya ay nilalagay sa hulihan. Sila ay nilalagay sa huling bahagi ng sentence natin. So sila na yung ating ending. So dapat yung sentence natin o yung Korean sentence natin ay mag-end sa imnika. At para naman sa last part, so ito na yung ating sample. So we have the question and then we have the answer. Sabi ko nga kanina, ang imnika dapat ay sinasagutin ng imnida. So yung question ay, are you a student? So sa Korean ay dangshinun hakseng imnika. So ang answer mo ay ne, 저는 학생 입니다. So again, pag tinanong ng imnika, dapat ang ending ng answer mo ay imnida. At kung mapapansin nyo rin, yung 저는 merong open-close parenthesis. Kasi pag sa conversation, so pwedeng wala na yung 저는. Pwedeng diretso ko na lang sa hakseng imnida. So halimbawa, pag tinanong ka ng 당신은 학생입니까? 네, 학생입니다. So pwedeng ganoon na lang siya. Okay, so hanggang dito na lang po muna. And I hope meron po kayong natutunan. And for more videos, para po sa mga future tutorial po natin, so please subscribe lang po sa aking account or sa ating channel. And like po sa ating mga videos. So, 감사합니다.